Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Carl Velasco. Muling magbabalik ang Los Angeles Dodgers sa Major League Baseball World Series matapos walisin ng Milwaukee Brewers 4-0 sa National League Championship Series nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni Japanese baseball superstar Shohei Ohtani ang Dodgers para masweep ang NLCS rival nito sa Game 4 ng nasabing serye. Sa first inning, 3 hitter agad ang napa-strikeout dahil sa sunod-sunod na fastball ng reigning National League MVP, dahilan para makuha ng LA ang unang score sa nasabing laban. Sa opensa naman, agad ding bumira si Ohtani ng isang home run na umabot sa 446 feet sa kanang bahagi ng diamond. Pagdating ng 4th inning, isa na namang fastball ang natamaan ng Japanese hitter, dahilan para dumagungdong ang Dodger Stadium at makuha ng Dodgers ang 4-0 lead sa laban. Sa second to the last inning ng laro, inangat ni Ohtani ang kalamangan ng Los Angeles sa 5-0 matapos ang huli nitong homer sa 99 miles per hour na fastball, dahilan para hindi na muling makabalik sa laro ang Brewers at tuloy na itong masweep ng LA at makuha ang ticket papunta sa kanilang second consecutive World Series. Ang unang kuponang nakagawa nito sa loob ng halos 2 dekada. Makakatapat ng Dodgers ang mananalo sa ALCS matchup sa pagitan ng Toronto Blue Jays at Seattle Mariners na maglalaban para sa Game 6 ng naturang serye ngayong araw. Sa balitang American football, tinakasan ng Cincinnati Bengals ang kanilang AFC North Division rival na Pittsburgh Steelers 33-31 sa Week 7 ng National Football League regular season. Nitong nakaraang linggo, unang pumuntos ang Steelers sa unang 5 minuto ng laban matapos ang isang 13-6 conversion ng tight end na si Jano Smith para sa first 7. Inabot naman ng ilang drives ang Bengals bago pumuntos, kung saan isang second and goal reception ang nakuha ni star wideout Jamar Chase galing sa veteran shot caller na si Joe Flacco para ilagak ng Cincy ang kanilang unang punto sa scoreboard. Bago matapos ang first half, tuluyan ng napasa kamay ng Bengals ang kalamangan matapos ang isang 10-yard reception ni wideout T. Higgins na siya namang nadala niya sa end zone. Muli namang bumangon ng Steelers offense pagdating ng third quarter nang makawala ang tight end na si Pat Freiermuth sa 2 Bengals safety at masambot ang bola para sa touchdown. Sa huling 2 minuto ng laban, isa na namang reception ang nakuha ni Freiermuth para bawiin ng Pittsburgh ang kalamangan sa Cincinnati 31-30. Pagbalik ng bola sa kamay ni Flacco, pinangunahan nito ang pagmarcha ng Bengals offense pababa sa Steelers territory, dahilan para makalapit ito sa red zone at makuha ang game-winning field goal at ikalawang pwesto sa AFC North standings. Hawak ang win-loss record na 3-4. Samantala, sunod na makakatapat ng Cincinnati ang New York Jets sa susunod na linggo. At sa balitang football, dinomina ng London-based squad na Chelsea Football Club ang Nottingham Forest sa pagpapatuloy ng 2025 season ng English Premier League. Nitong nakaraang linggo, hindi pinapuntos ng Blues ang Nottingham 3-0, kung saan unang kumamada ang bagitong buto na si Josh Achampong para makuha ang kanyang unang career goal sa Chelsea. At sa naturang laro, ilang minuto ang lumipas, dinoble ng pensioners ang kanilang kalamangan matapos gantimpalaan ng isang free kick si Portuguese star Pedro Neto na siya namang agad nitong pinasok habang nakabantay si Nottingham goalkeeper Matt Sells sa goalpost. Bago matapos ang full time, humirit pa ng isang goal si Chelsea right back Reece James para tuluyan ng selyuhan ng London squad ang laro at makuha nito ang ika-4 na panalo sa kasalukuyang season. Dahil sa 3-0 loss, bumaba na sa ika-18 pwesto ang Nottingham Forest. Hawak ang 1-2 win-loss record. Sunod na makakalaban ng Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.